Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang sa wakas, breaking news, BP Sara lang nakakagawa nito. Nako, tamba PBBM, di makapaniwala. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, dahil nga po, yan, 2 taon na po, magdadalawang taon na po ang nakalipas, eto, napansin po ng taong bayan na pa-concert lang at pa-travel lang ang administrasyong ito. Maging si Tambaluslos ay nakatikim rin ng matindi, no, mga kababayan. Eto, pakinggan at panoorin po natin ang video ito. Sama-sama natin bigyan ng komento. Eto na po. Nagbingi-bingian sila. Yun. Bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, at Pero sumusweldo sila sa atin. yun ang you're talking about the three branches na, no? Hindi lang ang executivo, but of course the principal Especially the accountability. executive. Yes, the executive. Especially the executive department, because he implements, he executes Correct. all of this. Trabaho nila yun. Execution. Yeah, tama. Pero anong ginagawa? Party dito, party doon. Lakwat sa dito, lakwat sa doon. Tapos ito pa, Eric. Go ahead. Lugmok ang ating ekonomiya. So ang ginawa na lang ng executive department ngayon at saka sa kongreso, pati ng kongreso, naging executive department na rin. Okay. Nagpo-food rationing na sila. Food rationing. Yung mga ayuda will only come when there is an emergency situation. Tama. Di ba? Relief ang tawag nun. So yan ang mga binigay nila. So ibig sabihin, they admitted themselves. So yun mga kababayan, speaking of ayuda, no? Eto, comment po ito ng ating mga netizens, no? Baka sa totoong sakuna na tuloy, no, na may disaster, wag naman po sana. Lalo na ngayon sa administrasyon ito, sana lang po wag magkaroon ng matinding sakuna, disaster sa ating Pilipinas. Kawawa po ang taong bayan. No, sinasabi po nila na baka sa pag nagkaroon na talaga ng totoong sakuna, wala na kayong maibigay na ayuda. Dahil inuubos niya ngayon sa pamimigay. Diba? Which is na wala namang dapat. No? Wala namang, diba? Magbibigay lang naman talaga ng mga relief pag may sakuna eh. Pero kahit ngayon walang sakuna, may relief. Kasi nga po bakit? Siguro ko dahil nagpapasalamat naman tayo kasi nakakatulong din sa ating mga kababayan yung kanilang binibigay. Diba? Kaso nga lang mga karibin natin, hindi naman lahat. Hindi po lahat nabibigyan. Yan po ang totoo. Diba? Kaya sinasabi nila baka sa magkaroon ng totoong sakuna sa ating bansa, wala na po naibigay. Kasi, ngayon pa lang, wala na. Gaya nga po sabi ko kanina, baka dahil palapit ng eleksyon. Diba? Nako po. Yari na naman ang nito. That we are in a sorry state now. Right? Bakit kayo nagbibigay ng ayuda? Kasi wala na kayong magawa dahil sorry state na lumog na ekonomiya. Di ba? Kasi walang trabaho. Tama ka. Walang investments. So paano natin mabubuhay ang sarili natin? Mabubuhay. Pati na rin ang kongreso dahil namumulitika lahat. Pumatol na lahat sa imbitasyon ng bangag na presidente na So yan mga kababayan. So sabi kayo na walang mga investment na pumapasok, no? Saan po napunta? Yung mga pa-travel ng ating pangulo. Ibig sabihin na baliwala yung ginastos nila. Magkano ba ang nagagastos? Ito hindi, nagtatanong ako kasi hindi ko po alam eh. Baka kayo alam niyo po kung magkano ang nagagastos ng bawat travel ng ating Pangulo papunta sa ibang bansa.
para mangalap ng investment. Wherein wala namang pumapasok. Puro pledges lang mga kababayan. Oh, siguro kung nakahalata na po sila, no? Na talagang kahit anong gawin nilang travel, wala talaga. Ha? Kaya wala tayong nababalitaan ngayon, 'di ba, na travel na naman yung Pangulo, lumabas na naman para mag-ano ng investment. Wala po tayong no? At ang Pangulo po natin ngayon ay nakafocus sa pamimigay ng ayuda. Oh, yan po ang totoo mga kababayan. So meaning mga kababayan, instead po na mag-isip ng mga solusyon patungkol sa at mga problema ng ating bansa, no, mamigay tayo ng ayuda. Ha? Mamigay na lang po tayo para malimutan ng mga tao, no? Paano malilimutan? Hindi nyo naman binibigyan lahat. Bigyan nyo lahat para makalimutan yung mga problema. O kasi pinipili nyo lang ilang tao lang yung binibigyan ninyo para lang iba sa pictorial, photo ops, di ba? Kaya talaga marami pa rin ang magagalit kasi hindi nyo binibigyan lahat eh. O nag-ayuda nga kayo pero ilang yung mga kakulay lang yata ninyong binibigyan ninyo eh. Dito na kayo sa amin kasi kami na ang powerful. Andito namin ang mga pera. Lahat na political parties, andito na kamo ngayon sa amin. Yun lang ang nag-iisip. Politika. Wala na sa ekonomiya. Wala na sa social problem. Tama. Yun na lang ang kanila. Yusek Ben, Ngayon, Yusek Ben, while you are talking right now, 63% of foreign direct investment ang nawala in the last 2 quarters. Ito po, pag sinabing foreign direct investment, ay naglalagak ng kapital direkta sa bansa. Umalis po at inilipat sa Thailand, Malaysia, at sa Singapore ang paglipat ng mga capitalization. Number 2, habang nag-uusap tayo, dahil sa tapang-tapangan at digma-digma ang patakaran ni Marcos Jr., mahigit 2 million Chinese tourists, Yusek Ben Ranke, ang hindi pumasok sa bansa. And they went into Thailand, Malaysia, in Indonesia, and Hong Kong and Singapore, kung saan 37% ng income ng mga bansang ito ay nanggaling sa investment in tourism na itinulong ng China, samantalang tayong nada. Pangatlo, Yusek Ben, habang nag-uusap tayo, gumagastos ang gobyerno ni Marcos ng 15 million to 20 million pesos para magpakonsyerto. Talent fee pa lang ni Martin ano ang apelido niya? Martin Andanarin. Si Martin Nivera. Ayun, thank you, Brother Chief Boy. Si Martin Nivera pa lang, hindi daw bababa ng 1 milyon ang talent fee pa lang. At nagpa-duet pa at may pa-arte-arte pa. Habang dilat ang mata ng taong bayan, 2 milyong pamilya mahigit. So yan mga kabayan, napanood nyo po ba yung video na kumakalat ngayon sa social media? Yung kanta po ni Martin, no? Sabi niya, "Be my first lady." Di ba? Oh, ang galing-galing eh, di ba? Palagpakan po natin, "Be my first lady." First lady talaga eh. No? Hindi niya po kinanta ng Pangulo. "Be my first lady." Halatang halata rin kayo, no? Ha? Na first lady talaga yung sinasaluduan ninyo eh. Hindi na po binanggit yung presidente. Be my first president, di ba? Be my president, be my first lady. Ay nako, napaghahalataan talaga kung sino ang nasusunod at gumagastos, no? Baka pag sinabi niyang be my president, wala siyang tip na makukuha, di ba? Kaya kailangan talaga bigkasin mo ang be my first lady. Kasi pag hindi mo yung binigkas, wala kang tip na for example, 50,000, 100,000, di ba? Ganyan. For example, yun lang po yan, ha? Ini-example lang natin yung tip. Wala tayong accurate na ano. Pero syempre, pag mga ganyang concert, may mga ano yan. Bukod sa talent fee, di ba? May mga tip-tip pa yan, di ba? Lalo na binanggit mo, be my first lady. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Malacanang. Gagawin yung concert hall. Nako po. Ito lang mga kababayan, no? Hindi ba sila nasasaktan sa ginagawa nila? No? Habang yung ating tayo, hindi na makikiisa na ako. Malamang ikaw na nanonood ngayon, isa ka rin dito sa binabanggit ko. Di ba sila nahihiya sa atin na
naghihirap po, no? Matataas po ang no, hindi natin bigkasin na mataas ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas, mga serbisyo, di ba? Ultimo nga sasakay ka ng tricycle, doble na di ba? Doble po yung pamasahe. Grabe. Hindi po ba sila nahihiya niyan sa taong bayan? Habang naghihirap ang taong bayan, sila ay masaya. Ibig sabihin ba masaya sila dahil ganito ang nangyayari sa ating bansa? No? Nagpa-concert. Wala talaga mga kabayan. Niloloko yata tayo ng mga to Pera ng taong bayan, ipapa-concert mo para lang kayong maging masaya. Hindi pa ba kayo masaya sa mga nananalo, no? Ayan, nananalo na lang. Hindi pa ba kayo masaya sa laging may nananalo sa loto? PCISO pa lang yan. Hindi pa siguro sila masaya dyan, mga kababayan, no? Kailangan talagang ipakita sa taong bayan na ganito kami kasaya dahil nahihirapan kayo. Sige lang. May panahon rin naman yan 2.8 million families ang nagugutom araw-araw, involuntary hunger. Yusik Ben, how scandalous can it be for a president elected by the people to be turning not just his back, but to show yung insensitivity, yung pagiging manhid, at walang pakialam sa damdamin ng taong bayan? Is this the reason mainly na sa tingin nyo, hopeless case ang failure of leadership ni Marcos Jr. kung kaya Marcos alis dyan ang inyong panawagan? Please explain. Tama. Nilagay na lang kanyang sarili sa libangan. Dahil ang totoo dito, hindi na niya kayang pamunuan dito ang bansa. Kaya nga, umalis ang lahat dahil walang tiwala sa kanya. Yung mga investments, umalis dahil walang tiwala sa kanya. Because the house is not in order. Bakit ako pumunta ko ang investor? Hindi order yung house mo. Mahal ang kurinti, mahal ang tubig. Paano tayo makabawi ng paano natin? Puhunan. So umalis sila. Ayaw nila dito dahil dyan. So the failure of leadership and governance of the Marcos administration, yun ang ginawa na lang nila, concert para libangay lang. Pero ngayon, tama na yung concert, tama na yung mga, alis na kayo dyan para makapaglagay tayo ng tamang presidente. May tamang pangungutak, may tamang pag-iisip para yung general welfare natin para sa taong sa Pilipinas ito ay magagampanan. Ayun. So Marcos resign, alis dyan. Yusik Ben Ranke, before po itong balita ng pagsambulat ng malalaking protesta kung kaya tayo po'y napunta sa Hong Kong. Libo-libong overseas Filipino workers ang nagtipon, and even coming from Macau and among others na nagtipon sa Hong Kong, and then nationwide noong June 30 at nang sinundan pa ng July 4 na pagkilos ng Marcos alis dyan. Yusik Ben, final question na pang hinahanda natin itong ulat talakayan tungkol sa National Day of Protest na inignore at binaliwala ng Marcos Jr. government. Naniniwala ba kayo na hindi transparent ang Enhanced Development Cooperation Agreement or EDCA, at naniniwala kayo na may mga missile warhead capable na nakalagak na sa bansa, at dahil dito ay pinuna ni Vladimir Putin ng Russia at ng China ang pagiging willing military base for America ng bansang Pilipinas at bumubulid sa atin papalapit sa pintuan ng digmaan at kamatayan? Do you agree to that? Yes, pero agree ako dyan na yun ang mga plan ni Powell para dito. Kaya tinutulan natin yan, pati sa mga OFWs. Pero number one, balikan ko kunti, sandali. Sige. Yung ginagawa ng mga OFW, sawang-sawa na kasi sila. At sila ay nagre-remit ng dolyar dito. Sila na nga ang inasahan ng bansang ito. Pero ang banta ng kanilang pagpaprotesta dyan, worldwide, yung mga president, ay nakakatakot yan. Baka darating ang araw na magkaroon sila ng non-remittance day. Naku. Wala na investment dito, sila na lang ating inasahan. Lalong lulugmok atong ekonomiya kung ang mga OFWs na yan ay hindi na magre-remit dito. Yun ang delikado, isang threat din yan dito ngayon sa Pilipinas. Tama. Na sawang-sawa na kasi sila, hindi matinong gobyerno. Di ba, nagpapadala silang pera pero kinakain naman ng kamahalan dito ng mga bilihin. Taas na nga dolyar, 60 pesos. Ngayon, sa ekonomiya yan dito.
na nababahala na tayo dito sa Pilipinas. Baka hindi magre-remit yan, mga OFW na yan. Pwede. Maapektuhan kasi galit sila. Kaya nga dapat bumaba si Marcos. Pangalawa yung mo sa IDCA. Oh. Takot din sila kasi nandito sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nila, yung mga relative nila, lahat yung nanay, tatay, kapatid nandito. Habang nandun sila sa malayong lugar, hindi sila mapakasakali sa mangyari sa mga mahal sa buhay nila. So yan mga kababayan, no? Talagang parang ang hirap talaga mga karibin natin, no? Pag siguro kung naiisip rin naman nila siguro yan na pag nagkaroon ng gera dito, hindi lang po sila, no, ang maaapektuhan. Kung di tayong lahat po ang maapektado. Buti pa nga sila kasi pwede silang lumipad agad-agad, di ba? Yung mga politiko na talagang nagpupush, no? O something na sinasang-ayunan itong pakikipaggera dyan po sa China, malamang sa malamang, unang-una po ito silang lilipad. No? Baka nga yung iba, may mga private jet pa yan. Private airplane, di ba? Na pwede nilang gamitin na habang di pa nagsisimula. Kasi may mga intelligence din yan. 1 week before titirahin ng China, for example. Kailangan nasa labas na tayong lahat, Paano kami? Talaga naman, Yayaman nga kayo, no? Taong bayan naman maghihirap. Wala mga kababayan, talagang pag ipinagpatuloy talaga yung gera, no, sa West Philippine Sea, kawawa po talaga tayo. Ano sa paglagay niyo po mga karibin natin? Sino po ba talagang apektado once na mag-start na po? Yan, sana wag naman. Yan mga karibin natin, ano man po yung reaksyon, komento or kritisismo, comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito, right? Maraming salamat po.